Ayon sa history ng mundo, marami na ang nagsabi na sila ay si Jesus Christ, at sila ay galing sa iba't ibang parte ng mundo. At maraming naniwala at naging tagasunod nila. Noong 17th century, may isang tao na nitala na nagngangalang Rhys Evans na nagsabi na siya si Jesus Christ. At noong 18th century may siyam na naitala na nagsabi na sila ay si Jesus Christ. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang subscribe button, like at ang notification button para makatanggap ka ng mga bagong videos. At noong 20th century ay meron naman 29 na naitala. At hindi lang si Jesus Christ, meron din nagsabi na siya si Mary Magdalene. Tulad halimbawa, si Alan John Miller ayon sa kanya, siya daw ay si Jesus Christ, at ang kanyang partner na si Mary Suzanne Locke, siya naman daw ang reincarnation ni Mary Magdalene. Ayon naman kay Yang Xiangbin, siya naman daw ang female Christ. Meron din nagsabi na siya ang God the Mother. Si Jose Luis de Jesus Miranda, nagsabi naman na siya si Jesus Christ at siya rin ang Antichrist. Pagpasok ng 21st century meron naman 11 na naitala, kasama si Kibuloy na taga-Pilipinas. Ayon sa kanya, siya daw ang appointed son of God, at maraming naniwala at sumunod sa kanya. Ayon sa naitala umabot ng 6 milyon ang kanyang mga taga-sunod. Ilan lamang sila sa nagsabi na sila si Hesus Kristo, at marami pang hindi naitala. Meron bang paraan para malaman natin ang isang tunay na Jesus Christ at totoo bang bumalik na siya dito sa earth? At paano ba natin ito malalaman? Sa ating mga Kristiyano, hindi na tayo dapat magulat sa mga taong nagsasabi na sila si Jesus Christ dahil ito ay naisulat naman sa Biblia. Sinabi sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 3 hanggang 5, habang nakaupo si Jesus sa isang lugar sa bundok ng mga Olibo, lumapit sa kanya ang mga tagasunod niya at nakipag-usap ng sarilinan. Sinabi nila, sabihin niyo po sa amin kung kailan mangyayari ang sinabi niyo. At ano po ang mga palatandaan ng muli niyong pagparito at ng katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo madaya ni numan. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at sasabihin sila ang Kristo, at marami ang kanilang ililigaw. Naisulat na pala sa Biblia ang tungkol dito, kaya hindi nakakapagtaka na maraming tao ang nagsulputan sa iba't ibang panig ng mundo na nagsasabing sila si Hesus Kristo. At ito ay babala ng Panginoon Hesus sa kanyang mga disipulo at sa atin lahat, para maging maingat tayo at hindi madaya ng mga taong nagpapanggap na sila ang anak ng Diyos. Ang pagbabalik ng Panginoon Hesus ay mangyayari ayon sa Biblia, pero ano nga ba ang mga dahilan para bumalik ang Panginoon Hesus dito? Una, ito ay pinangako ng Panginoon Hesus sa kanyang mga disipulo. Juan Kapitulo 14 versikulo 1 hanggang 3 sinabi ni Hesus sa kanila, huwag kayong mabagabag. Magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. Pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung nasaan ako ay naroon din kayo. Malinaw ang naisulat dito na babalikan ng Panginoon ang kanyang mga disipulo at lahat ng mga tunay na nanampalataya sa kanya para isama niya sa langit at makasama niya magpakailanman. Hindi lang ang Panginoon Hesus ang nagsabi na babalik siya kundi sinabi rin ito ng anghel. Sinabi sa Gawa Kapitulo 1 versikulo 9 hanggang 11, pagkasabi niya nito, dinala siya paitaas. At habang nakatingin sila sa kanya na pumapaitaas, tinakpan siya ng ulap at agad na nawala sa kanilang paningin. Habang nakatitig sila sa langit, may dalawang lalaking nakaputi na biglang tumayo sa tabi nila at nagsabi, kayong mga taga-Galilea, bakit nakatayo pa kayo rito at nakatingala sa langit? Si Hesus na inyong nakita na dinala paitaas ay babalik dito sa mundo. At kung paano siya pumaitaas, ganyan din ang kanyang pagbalik. Pati ang mga disipulo ng Panginoon na isulat din nila ang pagbabalik ng Panginoon Hesus, sinasabi sa Tito Kapitulo 2 versikulo 13, habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa, na walang iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Pangalawa, babalik ang Panginoon Hesus para salubungin ang mga mananampalataya sa himpapawid. Ayon sa unang Tesalonika Kapitulo 4 versikulo 16 hanggang 17, sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit kasabay ng malakas na utos. Maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin, pagkatapos,
Ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ang Panginoon sa himpapawid. At makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman. Pangatlo, para ibigay ang gantimpala ng mga tapat sa Panginoon. Pahayag Kapitulo 22 versikulo 12 sinabi ng Panginoong Hesus, "Makinig kayo. Malapit na akong dumating. Dala ko ang aking gantimpala para sa bawat isa ayon sa mga ginawa niya." Pang-apat, babalik ang Panginoon Hesus para sa paghuhukom at paghahari niya ito. Ito naman ang mga pangyayari bago ang pangalawang pagdating ng Panginoon Hesus. Sinabi naman sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 11, "Lilitaw ang maraming huwad na propeta at marami ang maililigaw nila." Hindi lang pala huwad na Heso Kristo ang lilitaw, kundi meron din false prophets at ililigaw nila ang mga tao. Sa panahon na yun, dahil siguro makikilala silang propeta ng mga tao, posibilidad na maraming tao ang makikinig sa kanila, at hindi alam ng mga nakikinig na nililigaw na sila sa maling daan. Sinasabi sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 23 hanggang 25, "Kapag may nagsabi sa inyo, 'Narito ang Kristo,' o 'Naroon siya,' huwag kayong maniniwala. Sapagkat lilitaa ang mga ditunay na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kagila-gilalas na himala at kababalaghan upang malinlang, kung maaari, pati ang mga pinili ng Diyos. Tandaan ninyo ang mga ito. Binibigyan ko na kayo ng babala habang hindi pa nangyayari ang mga ito. Maihahalin tulad ito sa panahon ni Pharaoh ng Egypt, na yun mga magician niya ay ginaya ang mga himala na ginawa ni Moses. Dahil dito, hindi na kumbinsi ni Moses si Pharaoh na maniwala sa Diyos at hindi niya rin pinakawalan ang mga Israelita. Sinasabi sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 26 hanggang 27, "Kaya kung may magsabi sa inyo, 'Naroon ang Kristo sa ilang,' huwag kayong pupunta roon. At kung may magsabing, 'Nariyan siya sa silid,' huwag kayong maniniwala. Sapagkat ako na anak ng tao ay babalik na tulad ng kidlat na nagliliwanag mula sa silangan hanggang sa kanluran na makikita ng lahat." Dito binanggit uli ng Panginoon Hesus ang kanyang babala na huwag maniwala sa mga taong nagsasabing sila ang Kristo. Malinaw na sinabi ng Panginoon Hesus na ang pagdating niya ay hindi maitatago, ang pagka-describe niya nga, ay tulad ng kidlat na nagliliwanag mula silangan hanggang kanluran, di ba kapag kumidlat kitang-kita natin, mapagabi o araw man ang pagkidlat, kitang-kita pa rin. Inihalin tulad ng Panginoon ang kanyang muling pagdating sa lupa, sa nagliliwanag na kidlat from the east to the west, ibig sabihin, ang buong mundo ay makikita ang liwanag na ito, araw man o gabi, kahit iba-iba pa ang oras sa iba't ibang parte ng mundo. Ayon sa Panginoon Hesus, pagkatapos mangyari ang mga bagay na ito ay makikita sa langit ang tanda ng kanyang pagbabalik, at maghihinagpis ang lahat ng tao sa mundo dahil dito. At makikita ang Panginoong Hesus na dumarating na mula sa ulap na taglay ang kapangyarihan at kaluwalhatian. Dito malinaw na sinasabi na makikita ng buong mundo ang huling pagbabalik ng Panginoon Hesus dito sa lupa. At hindi kailangan na may magsabi na nandyan si Kristo, dahil hindi may tatago ang kanyang muling pagbabalik dito sa lupa. Paano malalaman kung kailan ang pagdating ng Panginoon Hesus? Mateo Kapitulo 24 versikulo 36, "Tungkol sa araw o oras ng aking pagbabalik, walang nakakaalam nito, kahit ang mga anghel sa langit o ako mismo na anak ng Diyos. Ang Ama lang ang nakakaalam nito." Ngayon alam na natin na paparito uli ang Panginoon Hesus, ang dahilan kung bakit siya babalik, at ang mga kaganapang mangyayari. Ano naman ang dapat natin gawin habang hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoon Hesus? Ayon sa unang Pedro Kapitulo 4 versikulo 7, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Kaya nga, maging maayos ang inyong pag-iisip at laging handa sa pananalangin. Ayon sa salita ng Diyos, malalaman natin ang boses ng Panginoon. Sa mga tunay na nananampalataya kay Hesus, makikilala nila ang boses niya. Ayon sa 4 Juan Kapitulo 10 versikulo 4 hanggang 5, 8, kapag nailabas na niya ang mga tupa, nauuna siya sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa dahil kilala nila ang boses niya. Ngunit hindi nila susundin ang iba, sa halip ay agad pa nga nila itong lalayuan, dahil hindi nila kilala ang boses nito. May mga tagapagturo na nauna sa akin, na ang katulad ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng aking mga tupa. Paano ba natin malalaman ang boses ng Diyos? Bilang Kristiyano, kailangan natin malaman ang kanyang salita, basahin natin ang mga nakasulat sa Biblia at unawain,
dahil sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos, ay nangungusap na ang Diyos sa atin. Importante rin ang pananalangin, dahil sa pananalangin malalaman natin ang tinig ng Diyos. Importante rin na lagi tayong filled ng banal na espiritu, siya ang magsasabi sa atin kung kaninong boses ang naririnig natin. At hindi tayo basta magdadaya ng mga naririnig natin. Meron man mga kamanghamanghang himala at kababalaghan, sasabihin ng banal na espiritu na ito ay hindi galing sa Diyos. Ayon sa Juan Kapitulo 16 versikulo 13, pero pagdating ng banal na espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan niyo ang lahat ng katotohanan. Ang ituturo niya ay hindi galing sa kanya, sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya at ipapahayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. Ngayon pa lang, ugaliin na natin ang magbasa ng salita ng Diyos, manalangin at papuspos sa banal na espiritu. Kailangan ihanda natin ang ating sarili, para anuman oras na dumating ang panahon na nabanggit sa Biblia, ay handa tayo sa mga kakaharapin natin, at para hindi rin tayo malinlang ng mga bulaang propeta at sa mga nagsasabing sila si Kristo. Hindi lang sa darating na panahon tayo maging handa, kundi dapat ngayon palang inihahanda natin ang ating sarili sa araw-araw na pagsubok na haharapin natin. Dahil minsan dumarating na nanghihina ang ating pananampalataya, kaya kailangan natin ang salita ng Diyos, ang panalangin at ang banal na espiritu para tumatag ang ating pananampalataya, at mapagtagumpayan ang bawat pagsubok. At sa mga hindi pa nakakaalam sa mga bagay na ito, ang pinakauna mong dapat gawin, ay tanggapin mo ang Panginoon Hesus bilang Diyos at tagapagligtas mo, tanggapin ang kanyang kapatawaran, at hayaan mo ang Holy Spirit na manahan sa iyo. At magpatuloy ka sa pagbabasa ng salita ng Diyos at sa pananalangin, at maghanap ka ng mga Christian church na magtuturo o magpapaliwanag sa mga bagay na hindi mo pa naintindihan sa Biblia. I hope na nakatulong ang paksang ito sa iyo. At kung may mga katanungan at may mga gusto kang talakayin ko, isulat lamang sa comment below. God bless you.